Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronaldo Gutierrez, shoutout kay Deans Casimiro. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kuya Lu, pambihira talaga ang anak ng pamilya Lu. No wonder kalmado si Kuya Lu. Nang marinig ang pagtawa, ang figure sa ulap na kulay ube ay mukhang pangit at nagbigay ng isang mabangis na ngiti. Ano? Sa tingin ba ni Kuya Au ay siguradong mananalo siya? Alam mo, kahit na siya ay lubos na may kakayahan, hindi siya ang tao ng iyong walang hanggan, dagat. Maaari siyang maging tapat sa iyong walang hanggang dagat ngayon, at maaari siyang maging tapat sa tuktok ng ating asul na bundok sa hinaharap. Sa pagsasalita tungkol dito, sinabi ng figure ni Zion, sa mga tuntunin ng mga mapagkukunan sa pananalapi, ang iyong walang kamatayang lugar sa dagat, maihahambing sa tuktok ng aking asul na bundok, ngunit sa kagandahan, ano ang maihahambing mo sa aking apo na si Ruexen? Sa madilim na ulap, isa pang figure ang malamig sa buong paligid. Hindi nagtagal, nakangiti niyang sabi, hinding-hindi kita guguluhin, Kuya Lu. I don't care about your business, but I just want to remind you na hindi sigurado ang mananalo. Nakangiti si Zion, sa sumunod na segundo, nawala sa pwesto. Nang mawala ang lilang ulap, ang figure sa itim na ulap ay bumubulong-bulong at ngumiti, na parang sinasabi sa sarili, ang kapalaran ko ay nasa akin, hindi hanggang sa langit. Paanong hindi ko ito maiintindihan ng higit kaysa sa iyo? Maghintay. Lao Fu, lumalabas na naman ang hininga mo. Nami-miss ko talaga. Dahil doon, tumawa ng malakas ang figure sa itim na ulap, at sa sumunod na segundo, nawala rin ito sa parehong lugar. Sa sandaling maalis ang dalawang Diyos, agad na nabawasan ang presyon sa buong daliri ng buntot. Gamaan ang pakiramdam ng maraming tao at hindi napigil ang huminga ng mahabang hininga. Naramdaman pa nila na ang araw sa itaas ng kanilang mga ulo ay naging mas maliwanag sa maikling panahon. Misteryosong tao, ikaw ang aking idolo. Misteryosong lalaki, kunin mo ang tuhod ko. Haha, alam kong hindi ako pababayaan ng mga misteryosong tao. Alam mo, dahil sa iyo, gusto kong sumali sa walang kamatayang kapangyarihan ng dagat. Masyadong nakakasilaw, misteryosong tao, gusto kitang sambahin bilang aking guro at kilalanin bilang aking kuya. Sa oras na ito, kapag naibsan ang pressure, ang mga taong kabilang sa mga puwersa sa walang hanggang dagat na lugar ay pawang nagsasaya sa tuwa. Hindi nagtagal, 10,000 tao sa immortal na lugar ng dagat ang naghiyawan, habang ang mga katumbas na tao ay ang mga mula sa tuktok ng asul na bundok. Nanlumo sila at nanlumo. Sa bahagyang pagkatalo ni Luruexen, malinaw ang resulta. Ang kabiguan ng kalooban ng Diyos ay nangangahulugan din ng kabiguan ng totem. Ang tuktok ng asul na bundok ay hindi walang reserbang puwersa, ngunit natural na kailangang bantayan ng base camp ang totem nito. Ngunit sa tuktok ng asul na bundok, nang mawala ang espiritu ng pakikipaglaban ng lahat, malamig na tiningnan ni Luruexen ang Aaron, at walang balak na umatras. Gusto mo ba talagang tumulong sa immortalidad? Malamig na sabi ni Luruexen. Nakangiti si Aaron, ngunit halatang alam na ni Luruexen ang kanyang sagot. Natatakot akong magsisika, mahinahong sabi ni Luruexen. Natural na iniisip ni Han Sanchen na siya ang nag-set up ng mga kondisyon,
Na humahamak ng ngumiti, hinding-hindi ako nagsisisi sa paggawa ng mga bagay. Dahil ikaw ay Aaron. Ngumiti si Luruaksen. Medyo nagulat ang mga mata ni Aaron. Medyo natarante siya sa biglaang tanong nito. Talagang naramdaman niyang nena si Luruaksen. May relasyon ba si Aaron sa kanya? Naglaro lang ako, at naiintindihan ko na gusto kong agawin ang sarili kong kayamanan, ngunit ngayon ay hindi ko magawa. Ano ang silbi ng pagsubok sa aking sarili? Gusto pa ba nitong saktan ang sarili ng babaeng ito? Gayunpaman, hindi pa rin mailantad ni Aaron ang kanyang sarili. Sa oras na ito, kakaiba ang sinabi niya, totoo bang ang Aaron lang sa mundo ang hindi magsisisi sa kanyang ginawa? Hindi niya ito patent, panipi, hindi. Kung Aaron iyon, gagawin niya tiyak na nagsisisi. Marahan na ngumiti si Luruaksen. Puno ng tiwala sa sarili ang mga ngiting iyon. Sigurado si Fang Fo na pagsisisihan ni Aaron. Gayunpaman, naisip ito ni Aaron at talagang hindi niya alam kung saan siya nanggaling. Mahirap bang umasa sa sarili mong anyo? Nang medyo kakaiba ang Aaron, dahan-daang lumapit sa kanya si Luruaksen. Kuya, mag-ingat ka sa babaeng yan. She's very fierce. Huwag mong hayaang mapalapit siya sa'yo. Sa lupa, ang emperador ng Wang Janzi ay hindi nagmamadaling mamatay. Sa oras na ito, natatakot siya na ang Aaron ay lapitan ni Luruaksen at magplano laban sa kanya. Siyempre, kung talagang nagmamalasakit siya sa Aaron, ang sarili niyang puso lang ang pinakamalinaw. Ang inaalala niya ay higit patungkol sa kalooban ng Diyos ng Aaron. Kasabay ng mga sigaw ni Wang, ang mga tao sa immortal na lugar ng dagat ay mabilis na nagtipon upang ipagtanggol ang Buddha. Aaron lang, very relaxed. Bagamat may tiwala si Luruaksen kung minsan, hindi siya walang utak. Siya ay isang napakatalino na babae. Sa makatuwid, ang isang matalino at mayabang na babae ay hinahamak na gumawa ng isang bagay na palihim. Hindi siya gumagawa ng maraming pag-iingat laban sa kanya. Tila nasiyahan siya sa pagganap ng Aaron. Huminto lang si Luruaksen ng 3 hakbang sa harap ng Aaron. Kasabay nito, bahagyang bumukas ang kanyang kanang jade palm. Sa ito ay isang tainga ng tao, alam mo ba ito? Sa pagtingin sa tainga na ito, bahagyang napangiwi si Aaron. Pervert ba ang babaeng ito? May tainga ng tao sa kamay ko. Bagamat ang buhay ng tao ay parang damo sa mundo ng lahat ng direksyon, hindi ito parang kahit sino ay maaaring tumambay sa isang organ ng tao. Pagkatapos ng lahat, ito ay napakahiwalay. Gayunpaman, mas nag-aalala ang Aaron kung kaninong tainga ito. Intuit ayon ay nagsasabi sa Aaron na ang tainga na ito ay dapat na nauugnay sa kanyang sarili. Ang unang pagmuni-muni ng Aaron ay ang Xiao Tao o Qin Shuangs. Ngunit hindi nagtagal ay inalis niya ang ideyang ito. Bagamat hindi na nagkita muli sina Xiao Tao at Chu Feng mula noong Hongguang Treasure House, si Chu Feng ay tila nagretiro sa posisyon bilang pinuno ng treasure team at nawala kasama ang kakaibang Daoist na pari. Nadama ng Aaron na dapat ay umalis na sila ng mag-isa. Sa karakter ni Xiao Tao at sa kanyang espesyal na pagkakakilanlan, kung wala pa si Aaron, hindi siya darating para sumali sa kasiyahan. Para naman kay Qin Shuang, nakita siya ni Aaron sa karamihan ng tao ngayon, buo, at hindi dapat siya iyon. Higit pa rito, si Luruaksen ay hindi masyadong malinaw tungkol sa kanyang relasyon sa kanila ngayon. Ang pinakamahalagang bagay ay ang tainga na ito ay hindi sa babae kundi sa lalaki. So sino ta? Isang lalaki lang ang naisip ni Aaron na may kaugnayan sa kanyang sarili. Qin Qingfeng. Ngunit hindi siya dapat pumunta dito, at, sa kanyang buhay, posible talagang banta ang Aaron. Mukhang nakalimutan mo na ang mga dati mong kaibigan. Malumanay na ngumiti si Luruaksen, binawi ang kanyang mga tainga, at tila nagbabalak na umalis, tama. Ang mga tinatawag na tao ay tumataas at ang tubig ay umaagos ng mas mababa. Ang ilang mga tao ay yumayabong. Paano nila maaalala ang mga kaibigang dumaan sa buhay at kung ikaw ay mayaman at marangal, ang mga tao ay madalas na nakakalimutan kapag nakita mo ang tunay na pag-ibig sa oras ng kahirapan, kung ikaw ay mayaman at marangal, ang iyong saloobin ay magbabago. Maghintay. Bigla siyang tinawag ni Aaron, ano ang sinabi mo? Tila na Aaron ay titigil sa kanya alam na, Luruaksen ay hindi nagkaroon ng bahagyang kakaiba, ngunit tumalikod at sinabing may ngiti, kung ano ang sinabi ko ay hindi sapat na malinaw. Ano ang dating kaibigan sa buhay at kamatayan? Aaron's puso,
sa oras na ito ay mayroon ng sutla hindi magandang premonition. Nakangiting sabi ni Luruaksan, "Nako, ilan lang itong mga bug sa mundo ng Xuanyuan. Baka nagkamali ako. Paano ka magkakaroon ng mga basurang tulad ng mga kaibigan? Nga pala, narinig ko na ang kanilang mga pangalan ay parang Moyang, daw 12 or something." Nang marinig ang dalawang pangalang ito, agad na nagngangalit si Aaron. Bagamat hindi magkapatid sa kanya sina Moyang at daw 12, mas mabuti sila kaysa magkapatid. Itigil ang galit, Han 3,000 maliliit na paraan, ano ang ginawa mo sa kanila? Maliban sa daw 12, na nawalan ng tainga, lahat ng iba pa ay nabubuhay ng maayos. Gayunpaman, mga mahiwagang tao, sila ay mga kaibigan ng Aaron, at ano ang pakialam mo sa kanila ng labis? Sabi ni Luruaksan na may panunuya. Si Luruaksan ay tumawa ng mapanloko at may kumpiyansa. Marami pa siyang ginagawa para i-verify ang pagkakakilanlan ni Aaron, kaya sa simula, diretso siyang gumawa ng malaking hakbang at hindi binibigyan ng pagkakataon si Aaron na huminga. Dahil para sa kanya, kung ang misteryosong tao ay Aaron ay napakahalaga, na direktang nakakaapekto kung ang mga taong iyon sa mundo ng Xuanyuan ay magiging pinakamahalagang ultimate magic weapon sa kanyang mga kamay. Sa katunayan, gumawa siya ng tamang taya. Mula sa ibang pananaw, ang babaeng ito ay may buong tiwala at kalkulasyon para sa lahat ng kanyang ginagawa. Kahit na ang kanilang sariling kagandahan nanlilinlang. Blunder, ngunit ito ay palaging ang pinakamalakas na hakbang sa pagpatay naghihintay para sa Aaron. Aaron, mga ngipin malapit na kagat, malamig na boses sumigaw, kunin ang ilang mga Xuanyuan mundo mga tao upang gawin ang pamimilit, Luruaksen, ikaw ay kung ano ang bayani. Panipi, I've never been a hero. I'm just a woman. Hindi mo ba narinig na mahirap magpalaki ng kontrabida at babae? Ngumisi si Luruaksan sa kaunting pagwawalang bahala. Anong gusto mo? Malamig na sabi ni Aaron. Maraming tao dito, at likas na mahiyain ang batang babae, kaya't gumawa tayo ng appointment upang magkita at mag-chat ng mag-isa. Tumawa si Luruaksan. Pagkatapos ay bahagyang bumukas ang kanyang magaan na damit na parang diwata. Sa pagtingin sa kanyang pag-alis, kinuyam ng mahigpit ni Aaron ang kanyang kamao, at may isip ang galit sa kanyang puso. Sa isip ni Aaron, napakahalaga ni Moyang, daw 12 at iba pa. Bagaman ang kanilang mga nagawa ay ganap na naiiba mula sa Aaron's ngayon, ang bigat ng kanilang mga damdamin ay walang kinalaman sa pagkakaiba sa lakas. Palagi silang ituring ng Aaron bilang kanyang mga kapatid. Ngunit hayaan Aaron sa anumang kaso hindi inaasahan din ay, lukong angkor hindi inaasahang nahuli sila. Sa pag-alis ni Luruaksan, ang moral ng mga tao sa tuktok ng asol na bundok ay lubhang nabawasan, habang ang walang kamatayang lugar sa dagat ay isa-isang nagbubunyi at tinatanggap ang tagumpay. Mystery Man, Cow Force, Mystery Man, Cow Force. Sa lupa, ang mga puwersa ng Yongshengsi area ay nakaharap ngayon sa Aaron sa kalangitan. Ibinaba nila ang kanilang mga sandata, itinaas ang kanilang mga ulo, sumamba at sumisigaw. Para sa kanila, ang Aaron ay hindi isang tunay na Diyos, ngunit sa patimpalak na ito, siya ay parang isang tunay na Diyos. Mula sa misteryosong anyo ng biro, hanggang sampalan, lahat, sa pagsisikap ngayon na ibaling ang alon, halos gamit ang sariling lakas upang hilahin pababa ang balanse ng tagumpay sa walang kamatayang dagat. Sa mundo ng lakas, ang kamanghamanghang lakas ng Aaron ay natural na nakakaakit ng paghanga at paghanga ng hindi mabilang na mga tao. Ngunit sa hiyawan ng mga tao, maraming tao, ngunit mukhang malungkot at gustong magkaroon ng Aaron na masikip at balat. Halos mabali ang mga ngipin ni Shanling Shitai at Ye Gotcheng, at labis nilang kinasusuklaman ang Aaron. Sa orihinal, inaabangan nilang manalo sa una o pangalawang premyo. Hindi bababa sa maitatag nila ang kanilang prestihiyo at makuha ang pagkilala sa walang hanggang lugar ng dagat. Buti na lang napanaginipan nila. Ngunit Han 3,000 ay orihinal na nabibilang sa kanilang credit lahat grab kanilang sariling mga kamay, kahit mag-abo ay hindi magbibigay sa kanila kaliwa, ito ay hayaan ang mga ito kung paano hindi galit. Hindi nila akalain, kung wala ang Aaron, paano sila magiging kwalipikadong hayaan ang tuktok ng asol na bundok sa laban na ito, na nalulumbay. Ang Aaron ay dahan-daang nahulog mula sa himpapawid, sa harap ng carnival ng lahat, ngunit wala siyang anumang mood, nag-aalala ang buong tao.
Hindi niya alam kung anong gamot ang ibinebenta ni Luruaksan sa lang. Pagkababa pa lamang ng Aaron, magiliw siyang tinanggap ni Wang Huanji, totoo na ang bayani ay nagmula sa kabataan, kapatid na misteryosong lalaki. Talagang ginagawa mong opener ang matandang lalaki. Halika, ayusin ang mga tropa, ayusin ang hanay, at gawin mong mabuti ang depensa kuya, nagsipag ka na rin mamaya, sundan mo ako sa index finger pick. Napatikip ng ngipin si Aaron, ngunit hindi siya ngumiti. Handa na ba siya para sa piging ng Hongmen? Hindi makapaghintay, nakangiti si Hansani. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po